Hey. Hey. Ilang press ko, bay? Oh. Down. Ito, tsaka ito. Itong itim. Dos press ka. Sabi sa'yo eh. Paano ka dyan? Sabi sa'yo, paano ka dyan? Oh, grabe, ang lamig na dito. Lahat kami dito, inuubo na. At sabay-sabay pa kaming tinamaan ng sakit. Medyo ako nakaka-recover na ako nung last week pa. Hindi nga sana ako muna gagawa ng vlog. Nagpapahinga muna ako kasi malat na malat yung boses ko. Tapos sagutan yung ubo namin. Lahat halos ng kasama ko, inuubo na. Tinatrangkaso na rin dahil sa sobrang lamig. Actually, wala pang snow yan. Grabe na yung ginaw na nararamdaman namin, lalo na ngayon kung may snow pa yan, kagaya nung last year na talagang itong mga rotary ito sa makina, itong mga tube nag-yelo na. Ngayon yung mga kasama ko hindi lang maka-absent kasi nga dito yun ang problema sa amin. Talagang kahit may sakit ka, mapapapasok ka. Yun ang kaibahan talaga doon sa iba na trabaho na na pag nag-sick leave sila, bayad. Dito sa amin kasi talaga yun ay nakasanayan eh. Yun ang isang disadvantage dito na talagang hindi madaling lumiban kasi tuloy-tuloy yung milking namin. Pag hindi ka pumasok, wala ka ng bayad, hindi pa nila ikinikiin ng sick leave. So kung iisipin ng iba na may abuse, hindi na po bago yan. Gaya nga ng madalas ko nababanggit sa inyo sa mga ibang vlog natin. Kung may hindi mang magandang nangyayari dito, iniisip ko na lang mas maraming hindi magandang nangyayari doon sa mga taong nakakausap ko. Ang kagandahan lang talaga dito ay may PR pathway kami, which is yun na lang yung tinitingnan ko na kahit pa paano in the future, if ever na ipagkaloob sa atin, so may chance ako na makapaghanap ng iba. Kasi doon sa ibang mga nakausap ko, if ever talaga hindi sila makakapasok, bayad. Dito kasi sa amin talaga kahit may sakit kami, nagagawa namin pumasok. Talagang palakasan na lang po dito. Minsan yung mga kasama ko may sakit din, napasok pa rin yan. Kasi yung milking namin is tuloy-tuloy po yan. Hindi pa pwedeng ipagpaliban dahil magkakasakit yung baka kapag hindi naggatasan. Nakakaawa din yung kasama ko ngayon, yung partner ko na Mexican. Kasi habang nagmi-milking kami, napapaupo na lang siya dun sa isang gilid, gawa ng giniginaw daw siya, parang tatrangkasuhin ba. Tapos tinatanong niya ako kung yung daw bang kamay ko hindi naninigas sa lamig. Sabi ko wala pa yan. Kung napansin nyo, kalmado pa yung panahon, walang yelo. Pero yung lamig na nararamdaman namin is grabe. May pagkakataon naman na dito, itong areang to lahat binalot na ng yelo, pero hindi malamig, parang yung presko lang sa pakiramdam. Hindi kagaya ngayon na
Yung lamig, grabe. Buti pa nga dito sa BC. Dito sa BC, wala pang snow. Nakita ko ngayon sa Alberta, sa Ontario, sa Saskatchewan, lahat balot na sila ng snow. Dito sa BC, until na wala pa ring snow. Laging maaga sa kanila nagkaka-snow dito sa BC, late na nagkakaroon ng snow. Tapos dito, wala nang snow, tapos na. Sa kanila, meron pa rin. Kaya yun ang minsan talagang nagpapaisip sa akin na if ever bang mag-stay talaga ako dito. Yung mga nagsasabi lumipat ako ng province. Hindi ko alam kung Sa totoo lang po kasi mahina ako sa lamig. Bago ko pa pinasok itong Canada, yun lagi yung tanong ko sa sarili ko. Kung kakayanin ko ba yung lamig. Dahil talagang nung bata po kasi ako, may history ako ng asthma. Oh, balita Brad. Herbert, pasyalan natin. Nilalagnat na yung mga kasama ko. Ha? Sagutan kami ng ubo eh. Sino? Lahat ng kasama ko doon nilalagnat na. Si Johans, nilalagnat na rin. Ikaw, tapos na Brad? Medyo meron pa. Tapos yung partner ko ngayon, napapaupo na doon sa isang gilid eh. Tumitigil, hinahapo na eh. Tapos uubo-ubo na rin. Lahat nilalagnat na nga. Tapos si Jesus daw, tinatrangkaso ngayon eh. Basta na-umpisaan Brad. Oo, sabi nga nila sa akin, ay ako daw nag-umpisa. Grabe. Si Johans nga, yung ubo, medyo na. May kasama ng pula-pula eh. Kasi buti ako Brad, hindi pa ako na ngayon. Dati ako lagi nauna eh. Hindi lagi akong ganun, taon-taon pag nagsimula ang lamig. Taon-taon ako, minsan 3 beses, gano'n. Awang ko ba, hindi pa rin ako nakaka-recover sa ba. Ngayon kasi ako hindi na ako umiinom ng malamig. Hindi ako talaga nainom ng malamig ever since. Inom lang ako ng coke, kahit ganyan lang. Hindi nga ako nagso-soft drinks eh. Dito Yung soft drinks ko siguro once a month, minsan wala pa. Hindi ako nagso-soft drinks, tubig lang. Oo. Once na ako. Yung tubig kong mga iniinom, warm lang lagi. Hindi ako nainom ng Hindi ako nainom ng malamig kahit kailan. Pero talagang yung pag nahinga ka ba, paghigop mo ng hinga, yung pagpasok sa lalamunan ko, ayun, sakit na lalamunan ko. Brad, lamig dito, pagpasok mo, init. Oo, yun. Pag ipasok mo sa loob ng bahay, ang init. Dito, ha? Yung home. Are you sick, my friend? No, Go to hospital, ha? only Tylenol. English. No English. Yun ang problema daw nila. Only Tylenol for me. No Tylenol. Only Tylenol. Sabi niya, pupunta daw sila ng hospital. Ang problema, hindi daw sila nakakapag-English. Sabi niya ganun. Next year, make gobierno. Hey, Spanish, no more English. Sabi ko nga, ba't di ka ba kayo nagpapacheck? Si Jesus daw nilalagnat na, tapos siya nilalagnat na rin. Sabi ko, ba't di kayo napunta hospital? Yan ang problema, no English. Sabi niya ganun. Sabi ko, ayun lang. Dapat Meron naman siguro sila translator. Yun nga, kailangan nila ng translator para makapagpa-check up sila. Napakwento lang ako ng konti dito kay Herbert. Kada out ko kasi, pagdaan ko dito, nagkakakwentuhan kami ng mga buhay-buhay. May mga sitwasyon kasi dito na napag-uusapan namin. Well anyway, yun nga, napansin nyo naman. Sabi nung kasama kong Mexican, yun ang problema naman nila. May sakit na sila, hindi sila makapunta ng hospital. Kasi hindi daw sila makipag-usap ng English. May natatakot sila. So tinitiis lang nila, iniinom na lang nila ng gamot. Lahat kami halos dito talaga. Talagang until now, hindi pa rin ako nakaka-adjust. Kada winter, taon-taon. Ilang taon na. Lagi akong pagpasok ng winter, tinatrangkaso ako. Buti na lang ngayon at medyo pawala na. Hindi kagaya nung nasa Taiwan ako. Pag malamig, medyo okay lang eh. Dito talaga kakaiba yung lamig, grabe. Yung pag nagyelo na, nako. Para ka ng hindi mo na malaman, lahat na ata ng pamahid sa katawan ay naipahid ko na. Kaya dati, nung nasa Taiwan ako, lagi kong mga collection na is mga pabango, mga kung ano-ano. Ngayon dito, iba na, Salonpas, Omega Painkiller, tsaka yung mga efficacent oil. Yun na lagi yung mga nasa tabi ng bed ko bago matulog. Grabe. Ang ginaw, ang lamig. Nakasagad na yung heater namin. 32 hanggang 32. Pero malamig pa rin. Gawa ng yung kalawakan ng likod nitong bahay namin, which is itong bintana akong dalawa. Is ito na yung bukid na hinarvest na mga mais. Alam nyo dati nung hindi pa ako nakakarating dito sa Canada,
may mga kakilala tayo na sinusubaybayan ko na dati nung nasa Taiwan sila. Kilala kung mangolekta ng mga pabango is talagang napakarami. Kasi that time di ako mahilig sa pabango eh. Parang na-encourage lang ako na syempre iba yung pag nalabas ka, medyo iba naman yung amoy mo, medyo presentable. So napahilig din ako sa pabango. Hindi naman yung mga talagang mamahalin, yung mga mura-mura lang na pabango. So nung nakita ko siyang nakarating na dito sa Canada, nag-post siya, sabi niya, dati nung nasa Taiwan ako, yung mga collection ko ng pabango, di pinost niya yung collection niya ng pabango nung nasa Taiwan siya. Tapos nung nasa Canada na daw siya, ang pinost naman niya na collection niya is iba't ibang mga pamahid, salon pass, mga ganon. Sabi ko, oo nga, pansin ko nga yung mga kilala kong galing Taiwan dati na mga medyo mapoporma pagdating dito. Nag-iiba na yung mga yung collection nila. Nakita ko din pati sa kanya kung gaano siya ganong kaporma nung nasa Taiwan. Ngayon dito na medyo nag-iba na, medyo nag-mature na. Siyempre, iba kasi talaga yung buhay sa Taiwan eh. Sa Taiwan talaga na dyan yung buhay na ika nga ay work and then puro gala, pasyal na sobrang dami ng pasyalang galaan. Dito more on trabaho. May mga galaan naman, kaya lang talagang iba biyahe mo pa. Kalimitan ng mga kilala ko dati na happy-go-lucky nung nasa Taiwan, pagdating dito, nag-iiba yung pananaw nila, parang nagmamatured. So, ito yung mga collection natin. Tamo, can you imagine guys? Ang dami ko sa lompas, isang box yan, yung sa lompas na binili ko, ang dami niyan. And then, ito, yung binili ko, yung Tylenol. Kasi, naubos na yung aking Biogesic, tsaka yung mga Newsep. Na-expired na lang siya nang hindi ko nagagamit. Kaya sa totoo lang, ang ugali ko, kapag may dala akong gamot, mas gusto ko pa yung kapag may kailangan ng gamot, ipinamimigay ko. Kaysa naman ako ang uminom. Mas gusto ko pa yung naubos yung gamot ko nang pinamigay ko na ibang tao yung uminom. Kaysa naman ako yung, manghinayang ako dahil di ko na inom. Di mas ma-okay na yung gano'n na hindi ko na inom. Ibig sabihin, hindi ako nagkasakit. Kaya lang, ngayong iinom na ako, pagtingin ko puro expired na yung mga gamot ko. So ito yung binili ko, ito yung recommended ko na gamot, Tylenol. Kasama dito yung nakalagay nga dito, cold, cough, and flu. So yan. Sa yung mga wala pong idea, yung first time pong makaka-encounter nito, Tylenol. So meron siyang pwedeng inumin ng pang-umaga at pwedeng inumin ng pang-gabi, 24 at saka 36 yung sa pang-umaga, 24 yung sa gabi. So meron siyang magkaiba ng kulay ito eh. Ito, pakita ko lang sa inyo para may idea kayo. In case kasi usong-uso na ngayon yung sakit. So dalawa siya. Dalawa yung niya. Yung ito pang umaga, ito pang gabi. So ang napansin ko lang dito, nakakahimbing ng tulog. Tapos napaka-effective. Kaya hindi na ako bumibili masyado ng Biogesic kasi ito na lang talagang effective. Talagang nawala yung ko. May konting may konting ubo pa tayo, hindi naman maiiwasan. Pero talagang hindi kagaya nung minsan na talagang yung trangkaso ko talagang malala. Pero nung uminom ako nito sa umaga, sa gabi tong blue, nawala siya. Actually marami to, chinap-chap ko na lang, nilagay ko na doon sa para madaling damputin. Ito na lang yung nasa box. And then meron tayo dito to. Mayroon pa akong bagong bake, saka yung isa, madami pa yan. So pamahid yan. Tapos meron tayong Omega Painkiller. Yan, hindi mawawala yan. At meron tayong Epicacent oil na yung clear. So talagang puro pamahid na to. At ito, napakalaki ng Epicacent oil ko. So yan na talaga. Hindi na kagaya dati ng buhay na nasa Taiwan na talagang puro forma. Tapos yung collection natin is puro pabango. Dahil saka isa pa, nagkakaedad na tayo eh. Hindi na maiwasan, naglalabasan na yung mga sakit. Kaya kumbaga pinaghahandaan ko na rin yung mga minsan, alam nyo yung medyo humihina na ang tuhod natin. Tapos may mga nananakit na kapag lumalamig, kahit na nakahiga ka lang may sumasakit. Kaya talagang ito yung mga, nung nagbakasyon ako, ito yung mga prenovide ko, yung mga pamapamahid na yan. Yung mga ganitong mga gamot-gamot, okay lang, dito nyo na lang bilhin. Pero itong walang mabili dito, itong Epicacent, yung mga Omega Pain. Siguro meron dyan, yung mga Chinese medicine, yun, mga may mabibili naman kayo. Kaya ito, pag may magbabakasyon sa inyo,
at tapos mahina din kayo sa lamig kagaya ko, ito yung mga unahin ninyo para kahit paano may pananggalang kayo during winter season dito sa Canada. So hanggang dito na lang guys, magpapahinga na lang din muna ako kasi na-share ko lang sa inyo, may mga nababasa kasi din ako doon sa mga comments ng subscribers natin na sir, ano ba yung mga pwedeng magandang i-prepare o dali namin kapag winter, mga maihina din daw sila sa lamig. Naalala ko kagaya ngayon, tinamaan din kami ng mga sakit. Hindi na bago to, during winter talaga ako until now di pa rin ako nakaka-adjust. Kaya yung mga bagong salta sa abroad, tas first time napasaba kagad kayo dito sa mga ganitong kagaya nito, nag-i-snow dito sa Canada, hindi kagaya ng Middle East, mainit, hindi kagaya ng sa Taiwan, ang lamig wala naman masyadong snow, pupunta pa kayo ng snow mountain. Dito sa Canada talagang dahil nga 4 season, talagang hindi maiwasan, lalo na doon sa ibang province na napakahaba ng winter. Dito po kasi sa BC, saglit lamang. So don't forget to subscribe, like, and share this video para kahit paano guys may idea kayo sa buhay namin dito sa Canada. I love you all, God bless. Pasensya na kayo, ngayon ulit ako nakagawa ng vlog dahil nga isang linggo akong medyo masama ang pakiramdam. Sana sa susunod na mga araw magtuloy-tuloy na ulit dahil ang daming nagre-request, naka-line up na yung mga gusto kong gawin, kagaya nung paano daw makakuha ng police clearance sa Taiwan, yung letter of guarantee. So sobrang dami, inililist ko po yung mga request nyong gawin natin na vlog. Yung mga susunod na tanong, instead na i-reply ko, isesend ko na lang po yung video para kahit paano panoorin nyo na lang po. So see you guys sa next vlog. I love you all, God bless, bye bye.